Hi! Good morning guys. So let's go on our topic about sa accommodation natin. Yan, nandito pala ako ngayon sa Teplitz. So yan, nasa park po ako ngayon. Ang questions kasi sa atin is paano daw ba pagka yung accommodation? Kasi nag-topic ako one time ng tungkol sa accommodation. Tapos yung topic ko doon is halimbawa is nagre-range siya ng 6,000 crowns hanggang 8,000 crowns. Paano daw ba yun? Kung included na ba lahat? Ang water, ang electricity, ang wifi. So included na po yung lahat doon sa binanggit ko na bayad sa bahay. For example, ang babayaran nyo sa bahay is 6,000 crowns. Example lang to ha. Ngayon, sa 6,000 crowns na yun, included na lahat. Pero, meron siyang maximum capacity ng paggamit ng water, electricity, and gas. And, yun. So, kapag lumampas kayo doon sa parang pinaka-exceed na paggamit ng electricity, water, and gas, so, masisingilan po kayo ng excess noon. So, ang sinisingil dito na excess is depende sa kung gaano kalaki yung nagamit nyo na excess sa inyong electricity or water or yung gas. Mostly kasi na nagiging excess namin dito is yung gas. Kasi nga po, medyo malamig dito. So, matagal yung malamig na panahon. Kaya, ang nangyayari, nag-exceed po talaga kami pagdating dyan sa gas namin. So, sa electricity, magtipid na lang din kayo guys. And yun, sa water din. Kasi every person yata, kung hindi ako nagkakamali. Doon kasi sa dati ko is 90 liter every day ang dapat na makukonsume namin sa per person. Ngayon, kapag lumampas kami ng 90 liter per day, so mag-exceed na siya. Pero syempre, kung hindi ka naman laging ganun kadalas maglaba, so hindi naman din siya mag-excess. So yun lang yung mga case-to-case basis na pwede nyo ma-encounter na pwede na makapag-additional kayo ng bayad sa inyo pong landlord. So ganun yung scenario namin dito. Regarding naman sa wifi guys, kung malakas yung wifi namin dito, so hindi ko masasabi na malakas kasi may mga times kasi na nasa bahay ako. So ang nangyayari is kahit nasa bahay ako, minsan nagdi-data pa rin ako. So it depends kasi minsan kapag lalo na pagpatapos na yung buwan, siguro nauubos na yung bigay sa amin na gigabytes. Kaya ang nangyayari parang hindi na siya ganoon kalakas. Pero it depends naman yun sa inyong tinutuluyan. So sa amin lang kasi ganoon yung nangyayari. Sometimes pero hindi naman siya lagi. One more thing about sa water, electricity, and gas, kung kailan ka magbabayad. So every month ba magbabayad ka? So mostly kasi nang na-encounter namin dito is hindi talaga siya every month guys. Ang nangyayari sa amin dito is every year siya kakaltasan kayo or hihingan kayo ng bayad. So magbibigay si landlord nyo ng, for example, ito yung date na na-consume nyo yung excess. For example, from January to November 2024. Tapos sisingilan kayo by mga January na. What if umalis kayo dun sa bahay ng hindi pa nagsisingilan? So yun, meron kasi kami ditong tinatawag na deposit sa every pagpunta mo or pagkuha mo ng bahay dito. So hindi ka pwedeng makapasok or makapag-apply ng accommodation or makakuha ng accommodation without the deposit. Ngayon, kung sa tingin ni may-ari na meron pa kayong pwedeng excess, pwede nilang ma-hold ang inyong deposit. So yun yung mga case-to-case basis na pwede nyong ma-encounter dito. So regarding naman guys sa wifi natin, so wala naman talaga siyang bayad yung wifi natin. Yun lang talaga yung pwede nyong ma-encounter yung magkakaroon kayo ng excess. But if tingin nyo naman matipid kayo lahat, tingin nyo okay kayo lahat gumamit ng water, electricity, and gas, no need to worry kasi hindi naman po talaga. May mga kasi merong mga apartment or may mga dorm talaga na hindi talaga nagkukuha ng excess. Kasi po, meron, halimbawa, for example, may kasama kami na ibang lahi. Kasi hindi sila mahilig maligo, hindi sila mahilig magluto, hindi sila, something na nakakatipid kami sa water, electricity, and gas. Minsan, 1 month silang wala dun sa bahay, something like that. Uwi sila dun sa kanilang lugar, for example, Slovakia. Something na makakatulong para malis yung bill nyo ng kuryente, ng water, and ng gas. And then, at that time, yun naman yung kahit nag-excess kayo is mababawi pa rin siya. But case-to-case basis, kung halimbawang puro Pinoy kayo sa plot na yon na magkakasama kayo, so yan talaga, malakas kayo talaga sa water kasi araw-araw tayong liligo, sa electricity at saka sa gas. Kasi ang gas hanggat meron siyang meron siyang pwede kayong mag-heater, so mag-heater kayo. Pero dito kasi sa amin, naka-generalize kasi mostly, hindi ko sinabing lahat, mostly ang mga heater. Ibig sabihin, kapag nag-summer, so patay siya, kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya mabubuhay. For example, kagaya ngayon, month of April ngayon, so sa amin pong dormitory, is patay na po ang heater. So pagpasok pa lang ng April, patay na yung heater. So kapag nilamig kami, magkumot ka na lang, ganun yun.
So, pagdating naman ng by maybe October or November, so yan yung kalamigan, bubuksan na ulit nilang heater. Pwede na ulit kami mag-heater. Pero during summer, spring, summer, and during autumn, kadalasan po is wala talaga kaming heater niyan. Hindi talaga, kahit anong bukas mo doon sa heater, hindi po talaga siya nagbubukas. Kasi, inaano din nila mini-minimize din nila yung paggamit yun ng gas para nga hindi kayo makapagbigay or bayad ng excess. So, iniiwasan din po nila yan. What if naman, itong si water nyo is excess, ngayon itong si electricity nyo is hindi excess, tapos yung gas nyo is excess. Ngayon, kung hindi excess tong inyong, for example, electricity, may labis kayong pera doon or may labis na consume kayo, pwede nyo naman yung mabawi. Ibig sabihin, parang itong si may-ari or si landlord nyo, is ipapasok yung labis nyo na gamit doon sa inyong electricity or sa inyong gas. So, makikita naman nyo yan, sasabihin niya sa inyo, kung nag-excess kayo doon sa ganito, nag-excess kayo sa ganyan. So, yun lang. Ang bottom line doon sa inyong babayaran sa bahay, included na po lahat. Huwag lang kayong mag-excess. So, yun lamang and thank you so much. Have a nice day. So, guys, pakita ko lang sa inyo yung lugar ko ngayon. So, yan. Nakatambay lang ako dito sa Teplitz. Tumambay lang ako saglit habang naghihintay ng oras pauwi sa amin.